Esmeralda's POV. Ngayon namin malalaman kung saan na magiging practicum site namin. At di na ako nagulat pa nang sa kumpanya ni Darius ako napunta. Take note, ako lang mag-isa. Pero hindi ko pa alam kung saan department ako mapupunta. Gosh, nape-pressure ako. Aligagang ani Sandy. Anong gagawin ko? Siguradong araw-araw ko siya makikita sa loob ng 2 buwan. Sa kumpanya ni Iris kasi ito napunta. Good for her. At kasama niya rin si Johnny doon. Wala kang gagawin. As if naman mapapansin ka ng tao. Pairap na tugon ni Johnny. As if, dugtong pa nito. Huwag mo akong simulan ngayon, bakla. Banta ni Sandy. Akmang susumbat pa si Johnny nang pigilan ko na ito. Nang dahil sa ginawa ko'y nalipat ang atensyon nito sa akin. Ang daya. Ba't mag-isa lang si Esmeralda sa practicum site niya? Teka, paano ng peer rating mo kung mag-isa ka lang? Oo nga no. May peer rating nga pala kaya dapat may kasama ka sa practicum site. Yung mga mismo nagtatrabaho doon na magagrado sa peer rating niya, kaya masara nakaka-pressure yon. Sagot ni Sandy. Malas ko lang sa ka-peer rating ko. Oy bakla, sinasabi ko na sa'yo ha, walang personalan to ha. Oo naman, basta wag ka lang gumawa na ikagagalit ko. Ani Johnny. Tulad naman ng ano? Takang tanong ni Sandy. Biglang umisi si Johnny at pinilip na nito ang imaginary long hair niya. Basta wag kang pahara-hara. Pag nagkaroon kami ng moment ifa-aris ko. Maarteng saan nito? As if. Sabadong yon na tinutulungan ko sa mga gawing bahay si Nay Marta. May pasok pa kasi sa opisina si Darius pero tuwing linggo ay hindi ito pumapasok. Pagkatapos namin maglinis, nalulungan ko naman sa pagluluto si Nay Marta ng tanghalian namin. Ako naghiwa ng mga rekado kanina kaya ngayon pinapanood ko siyang magluto. Inaabot ko rin sa kanya ang mga rekadong ilalagay niya sa niluto niya. Alam mo ba, Iha, nang umalis ka ng bahay, hindi ko na nakitang kumain dito sa bahay ang asawa mo. Biglang turan nito. Lagi ring lasing kang umuwi na madaling araw. Ilang beses na nga itong pinagsabihan ng magandang babae na kaibigan nito pero nagtitengang kawali ito. Titigil lang daw siya pag bumalik ka na. Hindi ko na iwasang malungkot dahil sa sinabi nito. Iha, saksi ako sa mga sakit na dinanas mo sa nakalipas sa 3 taon na mapapalagi mo dito sa bahay. Kaya masasabi kong deserve mo kung ano man ang natatamasang pagmamahal sa'yo ng asawa mo. Sana hayaan mo siya makabawi sa mga pagkukulang niya sa'yo. Sa nakikita ko ngayon baka maging maayos ng pagsasama ninyo. Sana magtuloy-tuloy na. Binaba nito ang hawak na sandok tsaka nito hinawakan ng mga kamay ko. Matamis akong ngumiti sa kanya. Sana nga po, Nay. Sana magkaroon na kayo ng anak para naman may nag-iingay na dito sa loob ng bahay. Ani pa nito. Yun na nga po eh. Nanlakayong bigla ang mga mata ni Nanay. Teka, huwag mong sabihin may laman na yan. Sabay nguso nito sa tiyan niya. Ang mga mata ko naman ang biglang nanlaki. Napailing ako. Wala po, hindi po ako buntis. Naku, mahina palang batang yun eh. Teka, may nangyari na ba sa inyo? Bigla akong namula dahil sa tanong niya. Naku, wag ka nang mahiya, Iha. Normal lang yan sa mag-asawa, lalo pat mga bata pa kayo. Yun nga po, Nay. Gusto ko nga po sanang kausapin si Darius tungkol doon. Ayoko po kasi sana na mag-march sa graduation na may laman ng tiyan ko. 3 buwan na lang naman po iyon eh. Pero po kasi gusto na agad ni Darius na magdalang tao ako. Paliwanag ko. Naiintindihan ko ang punto mo, Iha. Mas mabuting pag-usapan ninyo mag-asawa na maigi ang tungkol dyan. O siya ang mabuti pa, dalhan mo ng pagkain ng asawa mo doon sa opisina nang gumaan na naman ang pakiramdam nun. Siguridad akong na-stress na yun. Noong una, nag-aalinlangan pa akong dalhan ng pagkain si Darius sa opisina. Pag nagkataon kasi malalaman ng mga empleyado ng kumpanya kung sino ko, Lunes pa naman na simula ng internship ko. Nagpasalamat ako sa driver na naghatid sa akin. Sinabihan kong hintay na ako dahil dadalhan ko lang naman ng pagkain si Darius tapos uuwi rin ako kaagad. Alam ko kasing busy to sa trabaho at ayoko namang makaistorbo pa. Bago ako pumasok sa gusali, hindi ko nakaligta ang batiin na nagbabantay na gwardiya sa may entrance, tsaka ako dumiretso sa elevator. Hindi ko na kasi kailangan tanungin sa front desk kung anong floor ng opisina ng boss nila. Alam ko kasing nasa 40th floor ito. Hindi ako nakaligtas sa mga mapanuring tingin ng mga empleyadong kasabay ko sa elevator, lalo na ng mga kababaihan. Nakasuot lang kasi ako ng simpleng pantalon at v-neck na white shirt. Hindi na ako nag-abala pang mag-ayos, total hindi naman ako magtatagal. Anong floor ka, miss? May ngiting tanong ng isang empleyadong lalaki. Sa 40th floor po.
Magarang na saod ko na siyang nagpataas sa mga kilay ng mga babaeng empleyado. Tiningnan pa nila ako mula sa paa hanggang sa ulo. Baka may i-deliver lang sa opisina ni Boss Pogi. Bulong ng isang babaeng empleyado sa katabi nito. Tumpak ka, girl. May hawak na paper bag eh. Balik na bulong naman ng isa. Napabuntong hininga na lamang ako at di sila pinansin. Bahala sila kung ano man ang gusto nilang isipin. Maya-maya lumabas na sa elevator mga kasabayan ko, kaya ako na lang ang mag-isa. Tinignan ko ang hawak kong paper bag at inayos ang pagkakahawak doon. Sana magustuhan ninyong luto namin ni Nay Martha. Siya nga pala, hindi ko tinext si Darius tungkol sa pagpunta ko rito. Gusto ko kasi siyang surpresahin. Bawi-bawi lang sa pagsurpresa nito sa akin sa university. May ngiti ako sa labing humarap sa mga sekretary ng asawa ko pero naglaho iyon nang hindi ako nito papasukin sa opisina ni Darius. Nasa board meeting pa raw kasi ito. Sige na miss, sa loob ko na lang hihintay ng boss mo. Pangulit ko pa rito. Ang kulit mo naman miss eh. Hindi nga pwede. Pag pinapasok kita malilintikan ako ni Boss Pogi. Dahilan nito, Boss Pogi. Pansin kong yun ang tawag nila kay Darius. Hindi ko maiwasang matawa. Maasar nga ito. Wala ko nagawa kundi ang hintaying matapos ang meeting ni Darius sa labas ng opisina nito. May mini living room kasi malapit lang sa mesa ng sekretary nito. Malapit nang mag-alauna nang bumukas ang malaking pintuan sa may left side. Doon siguro ginanap ang meeting. Nagsimulang magsilabasan ng mga tao doon, kaya nagpa siya akong tumayo para abangan ang paglabas ni Darius. Pagtayo ko'y saktong tumunog ang cellphone ko. Speaking of Boss Pogi, hello? Hello wife, have you eaten? Hindi pa. Sagot ko habang nakatingin sa pinto kung saan may mga lumalabas pang nakasuot ng business suit. What? It's almost 1 p.m. Bakit di ka pa kumakain? Sasagutin ko na sanang tanong niya nang saktong papalabas na siya ng silid. Napangiti na lang ako na makitang nakakunot ang noon nito. Hinihintay kasi kita para sabay na tayong kumain, sagot ko. Mas dalong kumunot ang noon nito. Sasagot sana to nang lapitan to ng sekretary niya, kaya pinatay ko na ang tawag. Nakita kong sinenyasan niya ang sekretary niya na wag muna magsalita dahil may kausap pa siya sa telepono, pero binaba niya ito na mapansing nakapatay na ang tawag. Napangiti na lamang ako. He was about to dial again na matigilan to sa sinabi ng sekretary nito. Nanlalaki ang mga mata nito na makita ko. Agad naman akong ngumiti at kumaway pa. Naglakad to palapit sa akin habang nakasunod naman ang sekretary nito sa likod na panay lang ang salita. Sir, pasensya na po talaga. Makulit po kasi. Paalis. Natigilan ng babae sa pagsasalita na magsalita si Darius. What brought you here, wife? Agad ako nitong hinapit sa bewang. Siniel ng malalim na halik. Ako ang unang bumitaw dahil napansin ko na tuod na sa kinatatayo nitong sekretary ni Darius. Bigla naman akong namula nang maisip na may nakakita sa aming ibang tao habang naghahalikan. Halata sa mukha ng asawa kong pagkadismaya nang putulin kong halikan namin. Hinampas ko to ng mahina sa braso at inginusong babaeng nasa likod nito. Agad naman tong tumalima. Huwag mong sabihin na asawa mo ko. Bulong ko pa sa kanya kahit na mahinala na ako na alam na ng babae kung sino ko dahil sa paghalik at pagtawag sa akin ni Darius ng wife. Tss! Umismid lang to bago harapin ang sekretary ko. Miss Castro, meet my wife, Esmeralda Montemayor. Wife, meet Miss Castro, my secretary. Napanguso ko kaya nakakuha ng tiyempo si Darius para nakawan ako ng halik. Agad naman akong hinampas siya sa braso. This time mas malakas na. Ano ba, may tao? What? Patay mali siya nitong tanong. Inirapan ko ito bago hinarap ang sekretary nito ng may ngiti. Pasensya na kung makulit ako kanina. Hinging pa umanhin ko. Naku, wala po yun, ma'am. Ako po dapat ang humingi ng pasensya. Sorry po sa inasal ko kanina. Hinging pa umanhin naman ito. Why? What did you say to my wife, Miss Castro? Tanong ni Darius sa seryosong boses. Bigla namang namutla si Miss Castro. Pinagsalikop nito ang kamay namin ni Darius. Wala. Ginagawa lang niya ang trabaho niya. I like her as your secretary. Tapos ginitian ko si Miss Castro. Ginitian din ako nito ng alanganin. Gutom na ako, mister. Kain na tayo. Dinalan kita ng luto namin ni Nay Martha. Napatingin to sa akin at biglang nagliwanag ang mukha nito. Really? Pinakita ko sa kanya ang bit-bit kong paper bag. Agad niya itong kinuha sa akin at tinila papasok sa opisina nito. Di man lang tuloy ako nakapagpaalam kay Miss Castro. Nilabas ko mula sa paper bag ang mga baonan kung saan ko nilagay itong nilutong ulam at kanin. Naglagay ako ng pagkain sa dala kong paper plate at tiniabot sa kanya na agad naman niyang nilantakan.
Nagsalin muna ako ng inumin sa baso, tsaka ulit ako naglagay ng pagkain sa ibang paper plate para ibigay kay Miss Castro. Naabutan ko itong nagwo-walling. Biro lang. Naabutan ko tong nakatunga nga habang nakaupo sa mesa nito. Agad tong tumayo na makita ko. May kailangan po ba kayo, ma'am? Magalang na tanong nito at napanguso ako. Huwag mo naman akong tawaging ma'am. Di naman ako teacher eh. Biro ko dito. Esmeralda na lang ang tawag mo sa akin. Naku, hindi naman po pwede yun. Asawa po kayo ng boss ko, ma'am. Katwiran pa nito. Sige ka, mag-walling ako dito. Esmeralda na lang kasi. Napakamot to sa ulo. Sige na nga, Esmeralda? Pagsuko pa nito. Maria na lang nila itawag mo sa akin. Friends? Friends. Para sa'yo pala. Sabay abot ko sa kanya ng hawak kong paper plate. Ako nagluto niyan. Sana magustuhan mo. Naku, salamat, Esmeralda. Sigurado ako mainggit sa akin ng mga kaibigan ko sa ibang department pag nalaman nilang kaibigan kong asawa ni boss. Bulalas pa nito. Marian, kung pwede sana wag mong ipagsabi kahit kanina na asawa ko ang boss pogi ninyo. Bigla naman tong natigilan. Bakit naman? Tsaka, paano mo nalaman na boss pogi ang tawag namin kay sir? Narinig ko lang. Tapos, yun din ang tawag mo sa kanya kanina. Bigla naman tong namula. Naku, masensya na ha. Sa totoo lang kasi napakasungit yang si sir. Halos lahat ng mga kababaihan dito may gusto sa kanya. Hindi na ako nagulat pa sa sinabi niya. Sino ba namang hindi magkakagusto sa isang Darius Noel Montemayor? Basta atin-atin lang muna ha. Sige po ma'am. Esmeralda pala. Makakaasa ka sa akin. Nginitian kaming dalawa. Akmang magsasalita ako nang biglang bumukas ang pinto sa likod ko at nakakunot noong lumabas doon si Boss Pogi. What took you so long? Inip na tanong na nito kaya pumasok na ako sa opisina. Tahimik kaming kumain. Paminsan-minsan ay sinusubo niya sa akin ng ayaw niyang gulay na Ricardo ng isang putahing niluto namin. Ganon din ako. Sinusubo ko sa kanya ang mga gulay na ayoko. Nang matapos kaming kumain, agad ko nang niligpit ang mga pinagkainan namin at binilik sa dala kong paper bag. Nanatili ito nakaupo sa sofa. Mister, uuwi na ako. Paalam ko sa kanya. Agad naman itong hinapit ang bewang kaya napaupo ko sa kandungan niya. Who says you're going home? Stay here, wife. I needed a booster while working. Lambing nito at saka mas sinigpitan pa ang pagkakayakap sa akin. Hindi pwede. Naghihintay na sa akin ang driver sa baba. Dahilan ko. Isiniksik nito ang ulo sa likod ko. I'll call the security to tell him to go home. At yun nga ang ginawa nito. Napabuntong hininga na lamang ako. Ano pa bang magagawa ko? Wala ako ibang ginawa dito sa opisina ni Darius kundi ang magbasa ng mga magazine na siya ang featured at kumain. Ilang beses na kasi ito nagpa-deliver ng pagkain para daw hindi ako nagutom. Nagbabasa ako ng isang interview sa isang sikat na business magazine habang kumakain ng mansanas na nahati-hati na nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko sa may bulsa. From Connor. Hi Esmeralda, I just wanted you to invite you this coming Saturday to watch our match, 9 a.m. Sana makapunta ka. Hindi na kasi kita may invite ng personal dahil sa Monday nang start na internship. You can bring your friends with you. Thank you in advance. Sa Sabado? Wala naman akong pupuntahan sa Sabado kaya bakit hindi? May pasok naman si Darius ng Sabado kaya okay lang na lumabas ako. To Connor. Sige, pupunta kami. I-cheer namin kayo. From Connor. Salamat. Sigurado nang kami ang mananalo kapag pumunta kayo. Napangiti ako sa nabasa kong reply niya. Di ko na siya nireplyan dahil biglang gumawa ng ingay si Darius. Napabaling ako ng tingin sa kanya nang bigla siyang mag-unat ng kamay. Nangalay na siguro siya. Kanina pa kasi ito nakatutok sa computer. Kanina pa siya may sinusulat. He groaned. Agad naman akong tumayo at lumapit sa likod niya at minasahe ang balikat ito. Pagod ka na ba? Nag-aaral lang tanong ko. Di man lang kasi ito nagpahinga pagkatapos namin kumain. Malapit nang mag-alas 5 ng hapon. Na, I would never feel tired, especially when you're here, wife. Kiss. Ngumuso to para humingi ng halik. Agad naman akong yumukod mula sa likod para halikan siya ng mabilis. I feel fully charged again. Bola pa nito. Napatingin ako sa screen ng desk niya. Tungkol saan ba yan? Tungkol saan ba yan? It's a business proposal for our new project. Sagot naman ito. Tumango-tango na lamang ako. We're thinking of building a toy industry. That's a nice idea. Komento ko. You think so? May mga ilang board members kasi na against sa pagpapatayo ng toy industry.
Bakit naman? Malaki ang kikitain ng kumpanya pag nagkataon dahil maraming bata ngayon na in demand ng mga laruan, lalo na tuwing Christmas season. Pero marami ng kumpanya nagmamanufacture ng mga laruan ngayon. But I'm sure sa kumpanya kukuha mga suppliers dahil na rin sa pangalan ng kumpanya at dahil na rin sa kalidad nito. Explain ko. Kinuha nito ang kamay ko mula sa balik niya at iginiya ako sa gilid niya. Tsaka ako pinaupo sa kandungan niya. You have a point. Our company's name itself has a big impact in the suppliers. We just have to make sure that the raw materials in making toys are safe for the children and appropriate for their age. Tumango-tango ako. Sa kumpanya sila kukuha dahil maganda ang reputasyon ng kumpanya. Makakasiguro sila sa kalidad ng mga produkto. I am so blessed to have you as my wife. You should accompany me in the board meeting next Saturday. Saturday? Patay? Para na yung game ni na Connor sa Sabado. Nasabi ko na pupunta kami. Nakakaya naman kung di kami sumipot. Kailangan pa ako doon? Yeah, your presence is a big motivation for me to convince the board. Napakagitlabi ako. Ano bang oras? 9 in the morning. Why? Do you have any appointment this coming Saturday? Yumakap ako sa balikat niya bago tumango. May lakad kami ng mga kaibigan ko sa Sabado at 9 a.m. din yon. Where? Tanong nito at saka mas sinigpitan ang pagkakayakap sa bewang ko. Sa school. Sa campus kasi gaganapin yung basketball match. With whom? Are they all girls? Yeah, 1 girl and a half. Napanguso ito. But I wanted you to accompany me. Wala din naman kasi akong gagawin ko sasama ko sa'yo. Besides, sa Monday nang start ang internship namin kaya baka hindi kami magkita ng 2 buwan ng mga kaibigan ko. Fine. Pagsuko nito. But go home early. Yes, sir. Tsaka, sa Sabado pa naman yun eh. May 1 week pa. Siya nga pala, mister. Saan department ako mapupunta sa Monday? Nakangiting tanong ko. You will find out this Monday. Napasimangot naman ako sa naging sagot niya. Biglang may kumatok sa pintuan. Tatayo na sana ako mula sa pagkakakandong kay Darius, pero hindi niya ako hinayaan. Come in. Bitiwan mo na ako. Sabay hampas ko pa sa balikat niya. Nakakaya kasi kung maaabutan kaming ganito ang posisyon. Baka ko ano pang isipin. I don't wanna. Pangising-isip pa ito. Besides, it's just my secretary. Napatingin ako sa may pintuan na bumukas iyon at pumasok nga si Marian saka sinara ulit ang pinto. Ngumiti sa akin si Marian na magtamang tingin namin kaya nganitian ko rin siya. Good afternoon, ma'am. Sir, you have a meeting with Mr. Kim 15 minutes from now. Yeah, let him come in as soon as he arrived. Yes, sir. Yumukod to at saka lumabas. May meeting ka? Takang tanong ko. Dito mismo sa office mo? Inalalayan ako nitong tumayo. Yeah, it's my last meeting this day. After it, we can go home or you wanna go somewhere else? Umiling ako. Wag na, umuwi na lang tayo. I know you're tired, so lalabas muna ako para hindi ko kayo maistorbo mamaya. Paalam ko. Na, you can stay here. It won't take long. Saan nito at saka sinuot ang coat nito. Agad ko siyang tinulungan. Sure ka? Pwede muna ako makipagkwentuhan kay Meg sa labas ng office mo. Paungulit ko pa. Pinisil nito ang ilong ko. Just stay here. I want to introduce to you Mr. Kim. He is one of our business partners. Hindi na ako nagpumilit pa kahit gusto ko pa sanang makipagkwentuhan kay Marian. Itatanong ko kasi kung kumusta si Darius bilang boss. Wala pang 15 minutes, dumating na nga si Mr. Kim, kasama ni Marian. Pagkahatid sa kanya ni Marian, kaagad ding umalis to at nagtimpla ng kape para sa bisita. Sa tansya ko, nasa mid-50s na si Mr. Kim. Medyo matabait at may puti ng buhok. Nakipagkamay si Darius dito. Ako na may nanatili sa kinatatayuan ko. Hindi ko kasi alam kung anong dapat kong gawin. Sana lumabas na lang ako. Good afternoon, Mr. Montemayor. Nakangiting bati nito kay Darius. Umupo na silang dalawa sa may sofa. Nadala na rin ni Marian ang mga kape nila. Ikaw, ma'am, anong gusto mong inumin? Tanong nito sa akin pagkalapit niya. Umiling-iling ako. Hindi ako nauuhaw, tsaka hindi ma'am ang pangalan ko. Baka nakalimutan mo na. Napangiti at tawa ng mahina. Sorry, Esmeralda, ha? Sige na, lalabas na ako. Paalam pa nito. Tumango ako bilang pagsang-ayon. Kung pwede lang sumamang lumabas eh. Wife? Ha? Napabaling ako sa kinaroonan ni Darius. Hindi ko malang napapansin tinatawag na pala ako nito. Come here, anito. Agad naman akong lumapit at tumayo sa gilid ng sofang inuupuan niya. Mr. Kim, I would like to introduce to you my beloved wife, Esmeralda Montemayor. Pakilala pa nito sa akin. Agad naman akong nakipagngitian at nakipagkamay kay Mr. Kim. You've got a lovely wife. This is the first time that I've seen her up close.
Hindi kasi tayo nakapagkwentuhan sa mga social gatherings. Nito. Naging tabingi ang ngiti ko pero hindi ko pinahalata. Inawakan naman na mahigpit ni Darius ang kamay ko kaya't napatingin ako sa kanya. I gave him an assuring smile na okay lang. Hindi kasi akong tinutukoy ni Mr. Kim dahil minsan, di pa ako nito sinasama sa mga social gatherings. Si Jade Cordol ang tinutukoy nito, yung kababata ni Darius. Samantala, hinalikan ko siya ng mabilis sa labi bago to pumasok sa kotse niya. Ayoko sana siyang halikan dahil baka mahawa siya, pero mapilit siya, kaya wala na ako nagawa kundi tanggapin ang halik niya. Ayaw nga sana nitong pumasok para daw maalagaan niya ako, pero pinilit ko pa rin tong pumasok. Dahil may board meeting, ito at importante iyon. Suminghot-singhot pa ako habang pumapasok sa bahay pagkaalis niya. Ang pinakaayoko sa lahat, magkaroon ng trangkaso. Ipagluluto kita ng lugaw, iha. Kainin mo ha habang mainit pa. Sabi ni Nay Marta na makapasok ako sa loob ng bahay. Salamat po, Nay. Agad akong pumunta ng kusina at pinaghain naman agad ako ni Nay Marta. Inumin mo ito pagkatapos mong kumain. Sabay lapag nito ng gamot at isang basa ng tubig sa harapan ko. Siya, maiwan muna kita at mamamalengke muna kami. Pagkatapos kong uminom ng gamot, pumanik na ako sa kwarto namin at nahiga. Ang bigat ng pakiramdam ko dahil sa trangkaso. Hindi ko na malay nakatulog na pala ako. Nagising ako dahil sa pagingin ng cellphone sa bedside table. Kinuha ko ito habang nakapikit pa rin. Medyo natagalan ako sa pagkuha, kaya naging missed call ito. Umupo ako, tinignan ng cellphone. May mahigit 10 missed calls ito galing sa iisang numero, kay Darius. Muntik ko pang mabitawan ang cellphone ko nang tumunog muli ito. Agad ko namang sinagot ang tawag. Why aren't you answering my calls? I've been calling you since. Hindi ko na siya pinatapos sa pagsasalita. Sorry, nakatulog kasi ako eh. I said in a groggy voice. How are you feeling, wife? Worried is visible in his face. I feel much better after taking a nap. Have you eaten? Napatigil ako sa tanong niya. Napatingin ako sa may wall clock ng kwarto. Past 2 p.m. na pala. Hindi pa, kagigising ko lang kasi. Bababa ako mamaya para kumain. Go grab your lunch, I'll hang up. Don't forget to take your medicines. I love you. Napangiti ako. I love you too. I love you more. Oo na lang, saad ko habang natatawa. Ayaw na naman kasi niyang magpatalo. Sige na, kakain na ako. Bye! Pinusod ko ang buhok ko at saka ako bumaba para kumain. Medyo wala akong gana kaya naganda na lang ako ng oatmeal. Saktong pagkatapos kong kumain, biglang may humalik sa kaliwang pisngi ko mula sa likod. Paglingon ko, ang nakangiting mukha ng asawa kong bumungad sa akin. Napakunotoo ako. 2:30 pa lang ng hapon, anong ginagawa niya rito? What's with the face, wife? Don't you miss me? Tanong nito takmang halikan ako sa labi pero umiwas ako. Tinakpan ko ang bibig ko. This time siya naman ang napakunot noo. May sinat pa ako, baka mahawa ka. Rason ko. He rolled his eyes in a manly way. Don't care. Sabay alis ito sa kamay kong nakatakip sa bibig ko, tsaka ko inalikan ng malalim. You taste like oatmeal, komento nito. Kakakain ko lang ng oatmeal. Wala kasi ako masyadong gana eh. Umiling-iling ito. You need to eat a lot. You won't catch a fever again. Saad nito at saka binuksan ng 2 botones ng long sleeve nito at tinupi pa nito ang sleeves hanggang saka siko tsaka nagpunta sa harap ng ref. I will cook for you. What do you want to eat? Tanong nito habang nakatingin sa loob ng ref. Wala akong ganang kumain. Then you leave me no choice but to force you to eat. I will feed you. Anito habang naglalabas sa mga rekado para sa lulutuin niya. Napabuntong hininga na lamang ako. Sinimulan na niyang magluto. Ako naman pinapanood siya habang inaabot ko sa kanya ang mga rekado na kailangan niya. Ba't nga palang aga mong umuwi? Tanong ko. Because my wife is sick and I have to take care of her. Sagot niya habang nakaharap sa niluluto nito. Namula ako sa sagot niya. Tumayo ako sa pagkakaapot, niyakap siya mula sa likod. Naramdaman ko pang natigilan siya. Nilingon niya ako kaya nagkatinginan kami. He gave me a peck on the lips. You know that I love you, right? Biglang tanong nito. Tumangutango ako bilang sagot. Pinahinaan niya ng apoy niluluto niya bago marap sa akin at niyakap niya sa batok niyang kamay ko at niyakap ako sa bewang. Nginitian niya ako. Do you want to hear a story? Tumango ako. Pero pwede bang yung Tagalog version? Pagbibiro ko pa sa kanya. Natawa ito at tinalikan ng tungki ng ilong ko kaya napapikit akong sandali. Fine, pero wag kang magsiselos, Hindi ako selosang tao, alam mo yan. Kumistot ang bibig nito. Yeah, right, that's why sometimes I wished you were. Mas sumigpit pang pagkakayakap ko sa kanya.
I want to hear your story. Tagalog version. Fine, here it is. I was a basketball player. Napatigil ito sa pagkukwento nang sumimangot ako. Natawa to nang ma-realize kung bakit ako sumimangot. Basketball player ako nung nasa university pa ako. In fact, I'm the team captain back then. My most unforgettable moment happened in my last game in the university. Lamang ang kalaban ng 2 puntos at nasa kanila ang bola. Honestly, I lost hope in that very moment, but the girl gave me my hope by her smile. Oops, don't be jealous. Hindi nga. Natawa to ng kaunti at saka pinagpatuloy ang pagkukwento. Her smile gave me hope. I know that she's cheering for our team. Kung nagkaroon ako ng chance para maagaw yung bola mula sa kalaban, I'll grab it. And I succeeded. I successfully shot the ball in 3-point shot line before the buzzer. Nagkagulo ang mga taga-suporta namin dahil sa pagkapanalo namin. Pagtingin ko pa ulit sa pwesto ng babae, wala na siya doon. Habang nagkukwento siya, bigla ko naalalang nangyayari noon. Nandun ako sa last game niya noon sa university nila. Nagkatinginan kami nung time na malapit nang tumunog ang buzzer, kaya natigil ako sa pagsigaw para i-cheer sila. Tumingin-tingin pa ako sa paligid ko para alamin kung ano ba ang tinitingnan niya. But to my dismay, mukhang hindi ako. Narinig ko kasi yung mga babae sa likod ko na nagtitilian dahil tumingin daw sa isa sa kanila si Darius. Kaya naman napalingon ako sa kanila. Nakita ko isang magandang babaeng namumula mga pisngi habang pabirong tinulak-tulak ang mga kasama niya. Schoolmate sila ni Darius. But I noticed that she's wearing a different uniform. Siya lang nakasuot ng ganoon sa loob ng gym. In our way to our locker room, I saw a figure standing at the back of the stage. Madilim sa banda doon pero nasisinaga ng liwanag ang uniform na suot nito. Then I realized she is the same girl that I saw in the bleachers since siya lang naman na nakasuot ng ganon. I don't know what got into me but suddenly, I have the urge to kiss her so I did. That girl, she is my first love. Natulos ako dahil sa sinabi niya. First love niya yung babae? Feeling ko kasi ako yung tinutukoy ni Darius sa kwento niya eh. His story is so familiar. Siya yung first love mo? Ang akala ko si Jade. Silly. Jade is my best friend. Our relationship will always be like that. Tumango-tango ako. Ano nang kadugtong ng kwento mo? She's my first love and I'm hoping someday that I can see her again. At first, I hated you for coming into my life because you ruined my dream to be married with her when we saw each other again. But that day did not come. I did not see her again. I can't barely remember her face because of the pictures too far. It's blurry but after all these years, I can perfectly remember the taste of her lips. Anito habang nakatitig sa akin. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mukha niya para magpantay sa akin. Who know that strange wife? I can perfectly taste her lips in yours, he said. Then he captured my lips with his. In that very moment, I slowly closed my eyes and a certain scene crossed my mind, similar to his story. Nagising ako dahil sa tumatamang sinag ng araw sa mukha ko. Wala na si Darius sa tabi ko. Napangiti ako na makita kong nakadamit na ako. Pinakiramdaman ko kung nasa loob siya ng banyo pero wala ako marinig na buhos ng tubig mula sa shower. Pagtingin ko sa orasan, 7:14 na ng umaga. Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Wala na akong dapat pang lagnat, kaya pwede na akong pumasok. Wala kasi ako mailalagay sa activity log kung a-absent na naman ako ngayong araw. Nadatnan ko sa kusina si Nay Martha. Good morning po, Nay. Si Darius po. Tsaka ako mo po sa isang upuan. Naku, Iha, maagang umalis ang asawa mo. Nagmamadali nga eh. Napakunot noon naman ako. Ang aga naman ata niyang pumasok, tapos hindi pa niya ako ginising. Nakakatampo. Ganun po ba? May lagnat ka pa ba, Iha? Umiling ako. Wala na po, Nay. Papasok ka na ba? Tumango ako. Opo, Nay. Baka hindi na po ako makagraduate kung paring ang absent ko sa internship ko. Naku, ikahapon ka lang naman lumiban. Tsaka hindi ka naman siguro bibigyan ng mababang marka ng asawa mo eh. Aniya, habang natatawa. Natawa na rin lang ako. Pero posible nga ang sinabi ni Nay Martha. Baka bigyan ako ng mataas na grado ni Darius. Baka hindi maniwala ang practicum advisor namin. O siya, kumain ka na. Sabay lapag nito ng plato. Kutsara tinidor sa harapan ko. Kailangan mong kumain ng marami. Salamat po. Hindi ko mapigil na magtaka papasok ko sa opisina. Hindi kasi magkanda o gaga mga empleyado. Hindi nila malaman kung ano ang una nilang gagawin. Pagkasakay ko ng elevator, may nakasabay akong 2 babaeng empleyado. Umaga pa lamang pero mukhang stress na sila. May problema ba ang kumpanya? Narinig mo na ba yung bali-balita?
Dinig kong tanong ng isang babae sa kasama niya. Tungkol ba kay Jade Cordon? Yung sikat na modelo? Balik tanong ng isa. Oo, yun nga. Naku, kung totoo man yun, siguradong bagay na bagay sila. Kinikilig pang tura ng isa. Tama ka, bagay nga sila. Pero alam mo ba may chismis na may asawa na si boss? Inampas na mahina ng isang babae ang kasama niya. Ano ka ba? Paano may asawa na si boss? Wala naman siyang suot na singsing. Tuwing nakakakita nga ako ng gwapong lalaki, palasingsingan nila agad ang tinitingnan ko, no? Sa bagay, may point ka, girl. Ewan ko ba pero bigla ako napahawak sa palasingsingan ko. Hanggang ngayon kasi hindi pa ibinabalik ni Darius ang wedding ring namin. Nahihiya naman ako magtanong sa kanya kung nasaan na. Gusto ko kasi siya ang kusang magbalik noon sa akin. Pansin ko rin na hindi niya suot ang sa kanya. Tsaka bakit nila pinag-uusapan si Jade? At sino yung bagay na bagay? Nabalik ako sa kasalukuyan nang biglang bumukas ang elevator. Tsaka lumabas ang dalawang empleyado. Good morning, Marian. Bati ko kay Marian nang nasa tapat ako ng desk niya. Pansin kong aligaga ito. Oh, hi, good morning din sa'yo, ma'am. Este Esmeralda? Balik na bati nito at saka pinagpatuloy ang ginagawa. Pumasok ako sa opisina ni Darius pero napalibi ako nung hindi ko siya madatnan sa loob. Akala ko ba pumasok siya na maaga? Ibinaba ko muna ang dala kong gamit sa may desk ko tsaka ako lumabas ng opisina. Nadatnan kong may kausap sa telepono si Marian kaya naghintay muna ako hanggang matapos ang phone call nito. Akbang haharap mo nito sa harap ng desktop nang mapansin ako dito sa tabi ng desk niya. Humarap to sa akin at napalabi. Nginitian ko naman ito. Umawak to sa magkabilang pisngi. Mukha na ba akong haggard? Haras na ako. Pansin ko nga nang pumasok ako ng building. May problema ba? Lumapit naman to at bumulong sa akin. May malaking problema ang kumpanya. Ang alam ko hindi na matutuloy yung itatayong toy industry. May problema kasi financially. Nagka-problema sa lahat ng businesses. May traitor ata sa mga board members. May problema sa kumpanya? Pero bakit walang nababanggit sa akin si Darius? To think na magkasama lang kami kagabi. Alam na ba kung nasan si Boss Pogi? Napataas ito ng kilay. Hindi mo alam? May business trip siya ngayon. Business trip? Saan? Nagkibit balikat ito. Hindi kasi nakalagay sa schedule ni Sir na sa akin siya mismo ang nagsingit noon. Sa schedule niya, baka tungkol sa problema ng kumpanya. Ganun ba? Sige. Balikan na ako sa loob. Sorry sa istorbo ha. Wala yun, ano ka ba? Sige na at kailangan kong kumayod. Pagbalik ko sa loob ng office si Darius, sinimulan ko na mag-encode ng mga files na hindi pa natatapos. Maya't maya ang pagsulyap ko sa cellphone ko. Di mala niya ako naalalang tawagan or text man lang. Lunch break. Mag-isa akong kumakain sa pinakamalapit na cafe sa opisina. Busy kasi masyado si Marian kaya ako lang mag-isa. Wala sa sariling uminom ng iced tea habang nakatitig sa cellphone ko. Tanghali na pero ni isang text wala. Napabuntong hininga ko. Napabalik was ako nang bigla. Tumunog ang cellphone ko. My hopes went up but it immediately went down when I saw the caller ID. Si Sadie. Umorder ulit ako ng chocolate cake at iced tea habang inintay sina Johnny at Sadie. Gusto ko na lang akong makita at marami silang kwento sa akin. Esmeralda! Napatingin ako sa bukana ng cafe at nakita kong papasok sina Johnny at Sandy. Siniko ni Sandy si John Ray. Umorder na rin sila ng pagkain nila pagkaupo nila. Ang ingay mo bakla? Dinig kong sabi nito malapit lang kasi ang pwesto ko sa pintuan. So anong atin? Tanong ko sa dalawa. Kamusta ang internship? Pagkatanong ko'y pansin kong namala si Sandy at biglang umasim ang mukha ni John Ray. Hay nako, nakakainis. Gusto ko na matapos itong OJT natin. Maktol ni John Ray. Bakit naman kakaumpisa lang natin ng Lunes? Nakakainis kasi. Ani at saka pinandilata ng mata si Sandy. Nagkibit balikat naman ng huli at sinenyasan akong huwag mo nalang pansinin at nababaliw lamang. Bigla tuloy na curious ko ano nangyayari sa kanila sa site nila. Sa kumpanya ni na Aris McBride. Best friend or business partner ni Darius. Bakit naman? Natatawang tanong ko. Nakakatawa kasi. Yung facial expression ni John Ray, parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Ang layo kasi sa office si Papa Aris, yung office na napunta sa akin. Nakakainis, hindi ko masasite palagi yung bebe ko. Pero ang mas nakakainis pa, di ko matanggap hanggang ngayon, ay kung paano naging secretary ni bebe yung makukulam na yan. Sabay nguso pa nito kay Sandy. Sandy flipped her hair. Inggit ka lang, bakla. Mamatay ka sa inggit. I cannot accept this. Lagi kasi sila magkasama. Kung nasan si Baby Aris, nandun din ang bruhang to.
Wag na wag mo lang gagayuman na talagang ipapakulam kitang babae ka. Sira. Sa ating dalawa, ikaw ang mukhang mangkukulam. Teka lang babae ha, bakit di ka sinama ni Bebe Aris ngayon? Ewan, basta't ang sabi lang niya magtambay lang ako sa office ngayon. Bigla akong napaisip. Magkasama kaya si Darius at Aris ngayon? Malamang dahil business partner sila. Alam mo ba kung saan pumunta si Aris McBride? Tanong ko. May malaking posibilidad kasi na magkasamang dalawa. Sa La Union, sagot ni Sandy. La Union? So baka nandun din si Darius? Tungkol ba sa balak na ipapatay yung beach resort sa La Union? Tanong ni John Ray. Oo, yun nga. Gusto niyang makita yung site mismo bago simulan ng project. Beach resort? Kayo na sa Johnny Aris sa La Union, imposibleng kasama niya si Darius dahil toy industry ang balak ipatayo ni Darius. Ikaw, Esmeralda, kamusta naman sa site mo? Lagi mo bang nakikita si Papa Darius? Nabalik ako sa wisyo dahil sa tanong ni John Ray. Ha? Napatingin ako sa kanilang dalawang parehong nakatitig sa akin. Tulala ka yata, okay ka lang ba? Nag-aaral lang tanong ni Sandy. Tumango ako at ngumiti ng alanganin. Okay lang ako at saka wala namang problema sa opisina. Sagot ko at saka aminam ng iced tea. Napakagat labi ako. Siya nga pala nag-text nga pala sa akin si Connor. Iniimbita niya tayo manood ng game nila this coming Saturday sa campus. Pag-iiba ko ng usapan. Napataas ang kilay nilang dalawa. Tayo ba talaga o ikaw lang? John Ray? Tsaka pwede din naman niya kami i-text. Bakit ikaw na lang text niya? Sandy, I rolled my eyeball heavenwards. Kung ano-ano naman niyang iniisip mo. Asus, malakas talagang kutob namin. Nasabit lang kami dyan. I'm sure ikaw lang invited pero since mga kaibigan mo kami, sinabi niyang pati kami may kasama ka para manood. Konklusyon ni Sandy. Ewan ko sa inyo. Bahala kayo kung ayaw niyong maniwala. Ikaw, bahala ka kung ayaw mong maniwala. Sandy, napabuntong hininga na lamang ako bilang pagsuko. Anong oras daw ba? 9 a.m. sharp. Kita-kita na lang tayo sa may main gate ng school sa Saturday. Napatayin ako sa relo ko. At kailangan ko nang bumalik sa office. Kayo rin, malapit nang matapos ang lunch break. Bye guys, see you this Saturday. Paalam ko sa kanila bago umalis. Buong maghapon nag-encode lang ako sa office hanggang mag-uwian. Nag-aanda ako para matulog pero wala pa rin si Darius. Kahit isang text mula sa kanya wala akong natanggap. I already texted him but no reply. I even called him several times but he's out of coverage area. Mag-aalala na ako. 11 o'clock na pero hindi pa rin ako makatulog. Di kasi ako mapakali. Napatingin ulit ako sa screen ng cellphone ko at nagbabaka sakali na may text mula sa kanya. Pero napabuntong hininga ako na makitang wala. Napatingin ako sa pintuan nang bumukas ito. Nakita kong daan-daan itong isinara ang pinto. Why are you still awake, wife? It's late. Tanong pa nito pagkakita sa akin. Agad tong lumapit sa akin at tinalikan ako sa noo. Hindi kasi ako makatulog dahil wala ka pa. Sagot ko at sinalat nitong noo, pisngi at leeg ko. Do you feel better now? Tumango ako. Have you eaten? Tumango ulit ako. Ikaw, kumain ka na ba? Balik tanong ko sa kanya. Yeah. Sagot nito at sinimulang hubarin ang coat niya. Bumangon ako, tinulungan siyang hubarin ang necktie niya. Agad naman tong humakap sa bewang ko. San ka nga pala galing? Maghapon kang wala sa opisina. Umiwas ito ng tingin. I'm with Aris. So tamang hinala ko magkasama nga sila ni Aris. San kayo pumunta? Tanong ko ulit. Kinalas ito ang pagkakayakap sa bewang ko. He cleared his throat before answering. In Davao. We went in Davao. Sagot ito at saka ito pumasok sa walk-in closet. Naiwan akong tulala sa kinitatayuan ko. Bakit? Bakit nagsisinungaling ka na naman sa akin?